remember, guide for what to do in times of trials and hardship. Yung una, count is it as joy and trust the Lord. We are called to see trials through God's perspective, knowing He is working in us. Joy is not in the pain of itself, but God's preparing purposes. 2. Prayer and seek God's help. Prayer keeps us connected to God and strengthen us to endure. Hardship is time to draw near to God, not away from Him. So yun po yung isa sa pinakamabisang sandata natin para sa mga paghihirap na yan. Yung prayer, katulad nga po kanina na sinabi ni Brother Nelson na kung tayo ay empty, we need prayer. So kasi, kumbaga kung iisipin po natin, kung hindi tayo magdarasal, parang ano ba, nararamdaman niyo po ba na kung hindi tayo magdarasal, parang nag-iisa tayo sa mundo. So kung yung iisipin natin na sa mga kaibigan tayo dadaing, sa mga kaibigan tayo na dapat sana yung mga makakatulong sa atin, katulad ng mga kapatiran natin, no? Hindi yung pupunta ka sa barkada and then after nun magkakaaya ang uminom, magkakaaya ang gumala dito. So yun yung mga consequence na hindi natin nalalaman kung minsan ay makakasama na pala sa atin. And number 3, persevere with patience and faith. Trials develop, endure, and spiritual maturity. We are to remain faithful and steadfast, trusting God's timing. Sa Romans chapter 5, verse 3 to 4. So ito po yung ang paghihirap natin, magbubuhay ko ng patience. Na sa ganun, ang ating pananampalataya ay magiging strong. So, kung minsan mga kapatid, may mga pagkakataon na parang down na down ka na, tapos nung kinausap mo ang Panginoong Diyos, parang kasi naranasan ko kasi yun nung kung minsan parang may kulang na parang dead end muna ba? Dead end muna sa problema mo na yun. Pero nung nagdasal ka ilang weeks, ilang days, biglang sinagot ng Panginoong Diyos yung mga dalangin mo. Sobrang doon mo mapapatunayan na sa hardship talaga, magkakaroon kayo ng communication, magkakaroon kayo ng relationship ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na sa iyong sarili at saka sa mga mahal mo sa buhay, no? Kaya kung minsan dapat nating pagtuunan ng pansin yung pagiging madasalin, yung pagiging pagkakaroon ng yung hindi basta-basta bumibigay sa lahat ng mga problema. Katulad nga nung yung sa napanood ko, yung sa na-aksidente sa SLEX, sa expressway, sinabi niya na kahit na wala yung mga mahal niya sa buhay, nagtitiwala pa rin siya sa Panginoong Diyos. Parang yung sa nangyari sa amin, yung na-aksidente yung tatay ko. Parang ganun pala yung feeling na kapag namatayan ka, tapos yung ibang tao mas marami pang nangyari sa kanya, no? Hindi lang ikaw yung, kumbaga parang isipin mo, hindi lang ikaw yung naghihirap sa mundo. Kumbaga lahat meron nga po no? Dahil nga, ang mundong ito ay hindi na-first, katulad ng nangyari nga kay Adan and Eve. And number 4, meditate on God's Word.
dapat palagi tayong mag-search ng scripture. Katulad nga po nung nangyari ngayon na nakakapagturo ako, nakakapag-share. Ang laking ang laking pagbabago na dahil naubi ako mag-aral, at least natututo din ako. Parang yun po yung kung tayo ay magbabasa ng scripture, magsa-search ng banal na salita, magkakaroon tayo ng wisdom kung paano natin malalampasan ang mga trials sa hardship sa buhay. Remember Jesus nga, sa number 5 po, yung kanyang example, Jesus endures suffering with purpose. We can imitate His faith, patience, and trust. Kung maalala po natin si Jesus Christ, kahit tinitempt siya ni Satan, hindi siya nagpa-daig kay Satan. Nung nag-ayuno ng 40 days na pinapagawa sa kanya, na nagawing tinapay yung bato. No? Yun po yung example din na dapat nating maalala na huwag tayo basta-basta papadala sa kasama, lalo na sa sanlibutan po. Number 6, encourage and help others. Hardship comes meaningful when we share God's comfort with others in need. So huwag po natin kalimutan na magkaroon tayo ng communication sa ating mga kapatiran. Kaya nga meron tayong yung group chat na ginawa, magkamustahan na tayo, mag-share tayo ng po doon, ng words of God, na kumbaga para makaka-encourage tayo sa iba ng mga salita ng Diyos na sinishare natin doon. So kung may problema, ang ating kapatiran, bilang isang Kristiyano at kapatid, dapat tayong tumulong sa kanila. Yung conclusion is, trial test our faith, trials produce patience, trial brings maturity. Ito po yung sa ating spiritual na pagkatao, magiging mature. And trial shape us into Christ-like character. And remember, pain is temporary, but what God builds is through the pain is eternal. So yung ating paghihirap po na ito, nararanasan, di po ba kung maalala natin, may mga gusto tayong gawin, pero parang hinahadlangan tayo ng sarili natin na parang tama ba ito, mali ba ito? No, kung minsan, for example, may birthday yan, may samba, parang naghahati yung sarili mo na dahil malakas ang ating pananampalataya, mas papaboran natin yung ibinubulong sa atin espiritu, yung pagkatao nating espiritu, compare dun sa ibinubulong ng ating katawan, ng ating flesh. Instead of asking, Lord, why? Ask the Lord, what are you developing in me? So, sa halip na magtanong tayo pala kung bakit nangyayari ko sa akin, para mas okay pala, Lord, ano ba yung gusto mong i-develop ko para mas nakakalugod ako sa iyo. Let patience have her respect work, and you will come out stronger, wiser, and closer to God. Yun nga rin po yung purin yung dahilan, or yung purin yung magandang positive side ng nagkakaroon tayo ng struggle sa buhay. Mas napapalapit tayo sa Diyos. Yun po yung compare sa nandun tayo sa comfort zone. Nandun tayo sa comfort times, season na yun. Sa season ng hardship, mas malapit tayo sa Panginoon. Di ba, pag minsan, kapag may nangyayari ng parang kalabigan,
lagi natin tinatawag ang Panginoong Diyos,